So okay guys, update dito sa ating rod repair, ano. So ito na nga yung ating rod. So ito, nagkaroon siya ng kulay ng yellow since tinry ko gamitan ng Kyotex pero mukhang hindi maganda, so tinanggal ko na lang. So ang gagamitin natin ngayon, since after nating lagyan ng braided or wrap in braided, no, using braided 8 pounds, so ito na yan, napakatibay niyan, no? So, kailangan lang natin linisin. So, paano natin lilinisin yan? So, lahat yan, pinalitan ko na. Ang plan ko sana, ito lang papalitan ko, itong isa, kasi nagkaroon siya ng crack, no? So, pinalitan ko na lahat. Since trusted ko ito yung mga items na ipapalit natin. Been doing this for several times. At okay naman siya, no? Okay naman yung quality nung nabibili natin na ring guides. Then, napakaganda kasi nung nung pinaka-blanks natin. Kaya, hindi ako nagpapalit basta. Sayang din kung hindi ko i-repair. So, ganun lang. Huwag tayong bili ng rod, no? So, ang gagamitin natin dyan, itong hardener na resin. A and B. Yan. Mimix lang natin yan. So, kung kita nyo naman, no? So, yun yung natin. Ito yung i-resin natin yung mga ikutan natin ng braided line. And yun pa, isa pa, I will try to use yung ink ng Canon black para maganda tingnan. Iba-black mo natin. Okay? Sige. Thank you. Okay, so ito yung gagawin natin, no? I-mix natin si A and B. So parang mga 3 drops lang para dun sa ring guides natin. 1, 2, 3, or gawin natin 4. Yan. Then same dun sa B natin. 1, 2, 3, 4. Okay. So I think okay na yan. Then yun nga, sabi natin gusto nating lagyan ng kulay. Lalagyan natin siya ng kulay black. Ang tricky lang naman dito yung paano ka magra-wrap nung nung braided line, paano mo itatali ng ganito. Yun lang naman ang tricky dyan. But then nagawa naman natin. So, lagyan natin ng kulay para maganda. Hindi ko alam kung effective itong printer color, no? Okay, let's try this. Mix na tayo. Sana mag-okay siya. Pag hindi siya okay. Ganun lang naman yun. Pag hindi siya okay. Okay. Mix. Yan. So, na-mix na natin, ano? Hindi ko lang alam kung magkakaroon ng chemical reaction yung ink, kasi first time kong gumamit ng printer ink para makuha ko lang yung kulay na gusto ko. Since we need to explore, no? Hindi yung bili lang tayo ng bili. Pag napatunayan natin, di okay. So yan. Okay? So yan. So okay na yung ating mix. Ang susubukan naman natin ngayon ay yung paglalagay ng resin. So ito guys, natutunan ko lang din ito sa panonood ng YouTube. So hindi ako expert. I'm just doing kung ano yung mga nasa recommendation sa YouTube and other channels. Like also yung Facebook natin. So may mga guides dyan, how to
At marami naman tayong matututunan. So ilang beses ko nang ginagawa to and very successful naman yung ano ko. But then ito lang yung this is the first time na gumamit tayo ng printer tawag dito printer ink para kulayan ano. Before kasi ginagamit ko yung ano pentel pen lang, add up, pentel ko lang siya para maging black. But then naisip ko baka mas okay na printer ink ang gamitin ko. And syempre pagka nag-resin tayo, wag natin kakalimutan yung blue light o ultraviolet light. Yan, okay. So yan, pantayin lang natin. So make it even para magandang tingnan. Okay. So I think okay na siya. So ang ginagawa ko every time na may bago akong lagay na resin, iniilawan ko na kagad siya ng blue light. Ito yung blue light natin. Okay. So switch on lang natin yung blue light. Okay, so dyan makikita rin natin na ano kung may kulang pa tayo. So mamaya ulitan natin. Ayan. Very nice. Nagkaroon tuloy ng other color sa blue light, yung Kyotex na ginamit natin. So itong blue light na ginagamit ko, ito yung nabebenta or nabibili rin sa online gamit ng mga nagko-Kyotex. nail polishing. So pambahay lang naman siya, kaya okay na okay pa rin. So kung wala siyang blue light, ito itsura niyan. Okay, di ba? Okay. So lagyan naman natin yung susunod. Natin si blue light. So ito naman yung ating susunod na i-expose sa blue light or sa ultraviolet light. Okay, let's turn it on. So, ganoon lang naman. Ang tricky lang naman dyan kung paano mo i-wrap ng braided line o ng sinulid natin. Yung iba sinulid lang gamit, pero syempre sa akin mas advisable sa akin yung braided line since meron naman ako dyan mga pinagpalitan. Yun ang ginagamit ko. Mas matibay kasi yun. Okay. So, yan lang. Nakadalawa na ako ng ring guide. So, pakita ko na lang sa inyo yung finished product natin after. Okay, thank you.
So ito na nga yung ating na-repair na rod, ano? So ayan, pantay na pantay yan hanggang sa dulo. Meron na tayong pangdalag. Additional na pangdalag, pang-bus. So, makapag repair na naman tayo ng rod. So ganun lang guys, napakadali naman eh. Pili lang tayo sa online ng mga ring guides. And yung nakukuhanan ko kasi, trusted ko na siya. Yun lang. Tsura niyan. Ito yung mga pinalitan natin. Yan. So lahat yan pinalitan natin na ring guides. Diba? Resin lang. Resin and braided line. Diba? Simple lang. May tsura kung paano natin i-repair. Tansya na kayo sa background ha. Koreano eh. Yan, Koreano. Pero yun, ganun lang. Di ba? Pantay na pantay yan. Tiyagaan lang talaga. Tiyagaan. Kaya mainip, ma-repair din yan. Malaga dyan yung, yung wrapping ng braided line. Kailangan matibay. Okay. So, ang rod natin na to ay yung black cut. Yan. Up to 30 grams yung ano nito. Yung lure capacity, lure limit. Picturean ko na lang para mas malinaw.